Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, eto na. Pangalawang battle review natin sa bracket A. So actually bracket A lang naman yung re-reviewin natin dito. So sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit bracket A lang, pwede nyo i-check sa Motus page sa Facebook. Yung bracket B na eliminations is hindi siya ma-upload kasi nga nag-corrupt yung file. So nag-post naman si Bossing MZite doon at in-explain kung bakit. Kaya yun, tinry naman nilang i-retrieve pero I think wala na talaga eh, diba? Pero yun, kung gusto nyong makita yung buong post, you can check it sa Motus Battle League na sa page sa sa Facebook. So ngayon, natapos na natin Jabo versus K3U at para sa akin malinaw yon, Jabo, no? So in-explain ko na rin yung naging insights ko dun sa battle na yon. Ngayon, Treb versus Supremo. So itong match up na to para sa akin ano siya eh, nakaka-excite or exciting match up to kasi we know or we knew, no, na we knew Supremo, 'di ba? Umabot siya ng semis nung pedestal 2 ba 'yon? O pedestal 2, tama. Pedestal 2. Grabe rin yung naging run niya, grabe rin yung naging redemption niya sa sarili niya. Tapos si Treb, alam naman natin si Treb is nag-champ sa FRBL 1UP 5, diba? Tapos after niya sa FRBL, tinry niya dito sa Motus and unfortunately wala pang panalo si Treb dito. So 0 against sa Kilan, tapos against Ets, tapos ngayon dito. Alam ko 0-4 na nga si Treb eh. May isa pa siyang battle na natalo rin eh. Hindi ko na matandaan kung kanino. Pero ayun. So, ano rin to eh. Redemption din to ni Treb para sa sarili niya. Kung paano niya ilalagay yung sarili niya sa win streak dito sa Motus. 'Di ba? So, yun. Tignan natin kung anong battle ang mangyayari. Exciting to kasi halos parehas sila ng estilo eh. 'Di ba? Yung aggression nila parehas, kung paano sila mag-setup ng mga bara, yung mga jokes din, 'di ba? So, sa battle of effectivity, hindi siya style clash eh, 'di ba? Effectivity, no? Kung sino yung mas effective sa kanila, I think ayun yung may mas mabigat na bara, 'di ba? So, yun, tingnan natin ha. Supremo versus Treb. Pisa na natin 'to. Supremo, pedestal tournament, pakinggan natin. Deserve mo ba ng palakpak para sa staff mo na waktol? Nagapaksan ng factor, natapat sa may arbor. Pagkasapak, tsaka tadyak, ito saksak no you want more. Kahit umabot ng round 4, sa Minecraft mahambol. Walang yapa pumatol. Dito sa champion ng 1UP, maganda ka sa downfall. Sugali ako ng Motus para... Gogi, nakakagulat si Supremo dito ah. Alam mo yun, pagbukas ni MZite ng lighter, lumiyab agad eh. Ganun yung naging dating nung multis na yun sa akin. Kasi kakabigay pa lang ni MZite sa stage eh, 'di ba? Kaka-turnover lang ni MZite sa stage kay Supremo, tapos biglang ayun agad, apoy agad eh. 'Di ba? Parang pag sindi ni MZite ng lighter, puta lumiyab ka agad eh. Parang ganun yung dating nun.
Walang preno-preno, walang painit, buga agad. Pero props doon kasi ang ganda ng rhyming, extended rhyme schemes, ilang linya 'yon magkakatunog, 'di ba? Ang magkaka-rhyme, 'di ba? Astig 'yun para sa akin. Ubusin kayo mga wakwang katadyak! Nagapak! Ulitin natin 'yon. Deserve ni Supremo na ulitin 'yon. Uulitin natin 'yon. Pinili nyo mauna. Unang banat para kay Supremo. Pedestal tournament. Pakinggan natin. Deserve mo ba ng palakpak para Di ba? sa stop mo na waktol? Start agad eh. Nagapaksan ng factor, natapat sa may arbor, pagkasapak tsaka tadyak, ito saksak no you want more. Kahit umabot ng round 4, sa handcraft mahambol. Galing. Walang yapang pumatol, dito sa champion ng 1-up, maganda ka sa downfall. Galing nga. Nali ako ng motos para ubusin kayo, mga wak kayo lahat. Grabe naman to. Ayun, sa awa ng Diyos, may dalawa na siyang talo. Ano nangyari? Binugbog ka ni Eds, puro lang pala ngaw-ngaw, dami pang aw-aw, tapos tinalo ng chow-chow. Sabi na eh. Malakas boses mo, ngayon tayo magsigawan, maghiyawan tayo dito, Bert. Nang mapanood nila maglaban, dalawang agresibong introvert. Nung one-up nyo, wala kang grabing nakatapat. Wala man lang nakakaangat. Ang cute ng bracket nyo no? Pang undercard lahat. Hexmagus, Tolits, kasi ba pang mga tanga. Sapat na sa'yo tumalo ng no-namer habang sa akin bitin. Kaya paano mo sila papabili? Tang, inang lupit nun. Mabigat yun. Sapat na sa'yo tumalo ng no-namer sa akin bitin. Tang, inang yan. Simpleng linya pero ang bigat ng punto nun. Hexmagus, Tolits, kasi ba pang mga tanga. Sapat na sa'yo tumalo ng no-namer habang sa akin bitin. Kaya paano mo sila papabilibin? Habang wala akong pakialam dito sa galing sa baha, marami pa akong big fish na bibingwitin. Hindi pwede dyan. Pero may sumpang di nyo matatakasan. Inyong tangan-tangan, mga walang talo sa inyo na pagdating dito, basahan. Aray ko po. Ayun na nga yung sinasabi ko eh. Aha. Alam ko na pagkwentuhan namin to ng ng kaibigan ko. Tama, napagkwentuhan namin to ng kaibigan ko. So about dito. So ayun na, open ko lang ha. Kasi nabanggit naman na ni Supremo eh. So may sabi niya, nag-umpisa siya sa sumpa, yung mga undefeated sa inyo, which is sa FRBL pagdating sa Motos. Wala pang panalo or talunan, something ganon. Ulitin natin yung linya na yun. Yan! Pero akong big fish na bibingwitin. Undefeated yan. Pero may sumpang di nyo matatakasan. Inyong tangan-tangan, mga walang talo sa inyo na pagdating dito, basahan. Diba? So, ayun. So, recall natin ha. Dave Denver against Casper. Talo siya dun eh. Debut battle ni Dave at kaka-champion lang ni Dave sa 1-up to nun. Tapos kalaban niya si Casper. Debut battle din ni Casper. At yun, kaka-champion din lang ata din ni Casper nun sa scenes. Hindi ko alam scene zone ba ata. I don't know eh. Tapos yun nga, talo si Dave. Tapos sa mga sumunod din na battle ni Dave, halos ayun, puro talo rin siya dito sa Motos. Pero hindi ko alam kung ano yung standing ni Dave dito eh. Pero more on talo siya dito sa sa Motos. Then pangalawa, Joss. Kaka-champion lang din ni Joss that time. 'Di ba? Kaka-champion lang sa 1-up 4. Kalaban niya si Katana. Putang inang battle 'yon. Grabe yung battle na 'yon, and grabe din yung ginawa ni Katana doon, and dikit yung battle, pero I think Katana 'yon. So, ayun, talo rin si Joss sa debut battle niya, at sa FRBL alam ko 4-0, 5-0 ata siya, 'di ba? Si Dave nag-champion siya 8-0 eh, 'di ba? Tapos 'yun si Trev, debut battle niya Kilan. Nagkaka-champion lang din ni Trev sa 1-up 5, 'di ba? Tapos ayun, nahihirapan din kumuha si Trev dito, makakuha ng panalo sa Moto. So ayun yung
reference at punto ni Supremo sa mga sa mga galing ng FRBL na nag-champion, tapos nahihirapan daw kumuha ng panalo dito sa Motus. So yun, ni-recall ko lang sa inyo. So game. Mga walang talo sa inyo na pagdating dito, basahan na. Tatapat ka sa gutong sa bawi, kaya magsisisi. Malabong umangat yung flag, parang BGC. Alam nyo na yung risk na yon. Matagal na namin kayong ini-inform. Di naman sa pagiging hater nun. Okay ka na sa safe house, pumunta ka pa sa danger zone. Safe house, okay. Laging linya. Nice. Puti buhok ko. Ano naman, damuho, pesampas ng palakol, parang nagbubukas ng buko. Sapakan pa ng tubo, tapiyas hanggang sa dulo. Yan, may puti ka na sa ulo, ngayong kita na bungo mo. Yung problema mo sa buhok, easy lang yon. Lagi yung nadadamay, nagigigi ka doon. Alam mo kailangan mo? Index salon. Puta na sino pa yun? Kaya babay na agad pagkat walang tigil-gigil. Iisa-isahin, veteran man o beginner, hanggang magdalawang isip na bumatel dito mga taga-FRBL. Dito na mag-jump, ako magbibigay ng trouble treb. Pinatay ka na nakaraan kahit pa tumodo prep. Ito nag-aangad mag-double champ, kinalabasan double dead. At kusitahin mo aking credentials, kasi pagiging champ mo ang aking napiling topic at tactic. Wala ka rin karapatan questionin kung bakit kami kinuha ni Arik. Tong ina. Sinampal. Grabe naman yun, Sup. Ang bigat ng second half. Hindi, actually, buong round. Buong round ni Supremo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Pagka turnover ni Zayt ng stage kay Supremo, andun agad lumiyab ka agad yun. At ang maganda sa performance ni Supremo, hindi lumit yung apoy. Yung, alam mo yun, paangat, palaki ng palaki yung apoy. Puta, ganun kalakas yung performance ni Supremo. And I think, ito yung Supremo na hinahanap ko. Ito yung Supremo na dapat nating makita sa mga susunod na battle. Ganun ganun kalakas yung Supremo, pucha. Lalo na yung mga references niya na yung galing yung champion, talunan sa champion sa FRBL, pagdating dito sa Motus is nahihirapan kumuha ng panalo. Marami, ang daming angles ni actually hindi siya ganun karaming angulo kasi umikot lang sa FRBL, baha, champion, ilan lang bilang lang sa daliri yung yung ginawang angles ni Supremo. Pero ang pinaka naging classic Supremo doon is kung paano niya gawan ng mga effective setup yon, tapos sa setup pa lang may suntok na. So pamparami rin yun ng ng effectivity kasi akala mo yun na yung punchline pero hindi pa pala, it was a setup, diba? So ang ganda nung performance ni Supremo dito. Props, shoutout sa Sup, solido yun. So Trev, pakinggan natin. Wala pa daw akong panalo sa Motus. Tanga, di ako dyan ma-offend. Tanga, 2-0 na ako dito. Panalo ako sa comment. Ka? Game! Sa wakas! Natupad na yung dream match mo at gusto nilang mapanood. Kahit di pabor sa akin, tinanggap ko ng malugod. Habang ginagawa tong match up, di ka pa rin nakatunog na pinagtapat tayong dalawang may problema sa buhok. Hoy panot! Hoy panot! Pinagtapat tayong dalawang may problema sa buhok. Hoy panot! Alam kong sasabihan mo kung mukhang lolo pero di yung totoo. Ikaw nga sobrang idol kayo niko, nagtayo ng parkingan sa noo. Nagtayo pero advantage din yan, mate. Tipid sa budget rate. Di na kailangan magpagupit kasi kusa na nagfe-fade. Ikaw lang may pinakamaangas na gupit sa lahat. Biruin nyo yung burst fed, paangat. Pinakamaangas na gupit sa lahat. Madalas kaya manlait ng itsura. Feeling mo gifted ka, tol? Wala nga dyan chicks nagdabol at para sa simpleng tanong, kung gusto mong maayos buhok mo, lumapit ka kay Index Salon. Gago, pareha silang may linya sa
Index Salon. Angas ah. Angas. Kapit ka kay Index Salon. Total buraot ka naman. Di ba sabi nila, libre ang mangarap? Pocha si Supremo, libre lang pangarap. Laging umaasa sa sponsor, parang lahat planado niya. Yung ibang brand, sarado na. Ito tips para di ka magpa-sponsor, Supremo. Magtrabaho ka! Magtrabaho ka tapos sasabihin mo, ikaw ang pinakabatang nakapasok. Grabe ka katakot! Pag sinabi nating Yang One, nang naiisip nyo, buraot. Ang naiisip nyo, buraot. Pag sinabi nating Yang One, ang naiisip nyo, buraot, gusto lagi nabibihisan niya ng katotohanan ng hubad. Kung kani-kanino nang hihingi yung kakupalan sagad, gusto mo libreng merch, apply ka, tupad. Tatambakan ko to hanggang sa mag-surrender yung bitch. Nag-reference ng tupad, kaya pa nga ako makakatikim to ng gentleman sweep. Sinerch kita sa MC list ng flip top. Pati ba yung mukha mo dun, boss? Ba't nabago si Supremo? Tapos umaastang kakaiba isa kang peking kabalyero. Gusto rin maging unique nitong madaming kapareho. Meron kang kapangalan, katunog, kateknik at galawan. Lagi mong sinasabing meron kang class S, replika ka nga lang. Wordplay at line mark lang ang kaya mong gawin, oo hanggang dun na lang. At yon ang katunayan na di ka kahusayan, nag-champion ka na ba? Kung makapag-angas, akala mo kampyon. Feeling angat na yan sa tao. Pinakamataas niyang natapakan sa pedestal, si Miss. Umiyak pa nung natalo. What the fuck? Umiyak pa nung natalo. Pinakamataas niyan sa... Umiyak pa nung natalo. Kung magpapakita ka ng kahinaan, di ka ituturing na pangharang. Kaya ngayon pa lang dapat itigil nyo na kumparahan. Magkaiba yung umiiyak sa nagpapaiyak sa laban. Dapat tanda loob mo pag ako kaharap mo sa stage. Wala akong paki sa soup na yan. I'm stepping up on the plate. Wala akong paki sa soup na yan. I'm stepping up on the plate. Ang galing ni Supremo, may future yan. Yan laging comment sa'yo. Bilib na bilib sila sa style mong binibasic ko lang. 4 years ago, kahit tanong mo si Philos, isa siya sa nakasucces sa mga improvement ko. Pinaglumaan ko na yung estilo na inukit mo. Yung mga highlights mo sa battle, katumbas lang ng bloopers ko. Kaya ipakita mo sa amin kung ano kaya mong gawin. Pero kung ganun pa din, huwag kang magpapabulag sa performance ko kay Kilan at kay Eds. Ibang usapan na pag-tournament. Okay. Gusto ko yung Ender. Shoutout kay Trev. Gusto ko yung Ender. Na huwag kang magpapa... Ano yan? Ano yun? Sabi niya? Basta yun. Iba na yung ano. Huwag kang magpapadala sa talo kay Kilan kay Eds. Iba na pag-tournament. Angas nun. Nagustuhan ko yun. Seryoso. Nagustuhan ko yung ano na yun. Yung linya na yun ni Trev. Pero... Nung una, akala ko may ano akala ko set up yung mga starter niya. So kaya sabi ko, set up to, baka nag-aantay ako ng pinaka punchline dun sa ginagawa niyang mga starter. Real talk men. Akala ko set up yun. So nung nag-i-starter siya, sabi ko, set up. Minamindset ko sarili ko, set up to. Pero hanggang sa second half na ng performance, may starter pa rin. So doon na ako nawawalan ng pag-asa na tayo na setup pa ba 'yon? Parang ang tagal 'di ba? So ayun. Ayun naman yung pinaka tawag dito. Naging highlight ng round 1 ni Trev, yung starter niya. So, kay Supremo, tangina malinaw yon, sobrang powerful nun. From start, middle, to finish, so, grabe yung, hindi bumaba yung energy, hindi lumaylay. Instead, tumaas pa ng tumaas. Lumakas pa ng lumakas yung apoy. Gatong si Supremo doon, kaya lumalakas yung apoy nun. So, para sa akin, solido yon. 10 points for Supremo. Para sa akin, hindi natapatan ni Trev yun.
although maganda yung Ender, ganda ng Ender. Wag ka magpapadala sa performance ko kay Eds or talo kay Eds tsaka kay Kilan. Iba na pag tournament. Solido yon. Pero siguro, mas solido yon kung malinis niyang na-perform yung round 1 niya. Gets? So, may mga stutter siya. Since may mga stutter siya, hindi naging ganun kalalakas yung impact ng malalakas na linya niya. Especially that Ender. And then, may, yung second half niya, more on aggression na eh. Delivery na yung pinaka nagdadala. And may mga malalakas din na linya. Pero, since may mga stutter nga siya, ganun din. Nag-fall din sa parang nagbabawi lang, nababalanse lang niya yung stutter, linis ng performance, delivery, ganun. Hindi siya nagiging pataas. Hindi niya makuha yung momentum niya dahil hindi niya makuha yung momentum dahil nga dun sa mga stutters na nangyari before. So, gets nyo? 10-8. 10-8 in favor of Supremo. Ganun ko siya i-scorean. So, Supremo yan para sa akin malinaw. Galit na galit yung aking lame friend. Ano muna yung burst ped? Tangina ng burst ped ang puta. Total February naman, ako muna si Cupido. Pagkat pagmamahal likas din. Huwag kang mag-alala, asintado to as in. Total piling hari ka sa inyo, papanain ko puso nyo ni Tikas Queen. Pero kung sakaling dumaples kasi hindi siya steady boss, huwag kang mag-alala. Epitheticus. Epitheticus. Sabi na nga ba, epitheticus Pero yun. hindi, walang ganon. Pag kumulo na yung dugo ko, kagaya ni Saint Valentine, uwi mo pugot ulo. Oo, walang Pebrero tol sa taong walang puso. Pag may nagtatanong sa akin, Sup, sino kalaban mo? Si Trev po. Sino yun? Papakilala ka pa, binigyan mo pa ako obligasyon. Binigyan mo pa ako obligasyon. Kala mo walang throne, pero yaan nyo, di naman nabago sa akin, tumapos ng unknown. Kasi tira sa Tacoma. Wow. Triangulo. Kagrupo ng kadwelo ng kagrupo pinapagtripan. Kaya paano mo sa akin magagamit iyan? Kung kami nga mismo harap-harapang naglalaitan. Pero kami walang shit sa ibang tao. Skills ng puhunan, sabik laging may bago na matutunan. Di abang i-truth lang. Kaya ano sasabihin mo sa grupong ganyan ka wholesome? Wala kasing kagrupo kahit ka-close. Feeling mo kasi lagi kang anggelan kaya takot kang kumilala. Kung dyan si Jonas, di ka boboto nun, wala kang pakikisama. Makinig ka kasi sa amin, tol. Huwag ka lagi ma-attitude para di ka bad mood. Tignan mo nga si James Overman no, naglabas na ng dance move. Kasi meron daw siyang bars, mentally stable, masayang pamilya, magaling sa akads, lagi naman plain yung play. Puta, nahiya ka pa, di ka pa nagdala ng resume. Hiling ko lang naman po makasabay kasi masyado nang mataas kanyang level. Excited lang ako, sino na naman i-reference mong NBA player? Laging connected sa NBA ang puta. Daig mo pa Kardashian, ngayon lang mapagsasabihan. Luka tsaka AD, for sure, di niya yan pagpapaliban. Pero wag mo intindihin yung trade, ang isipin mo kung kakayanin mo ako sa palitan. Kasi sinita niya si Sisik, na kesyo, puro reklamo sa gobyerno yung future public teacher na to. Isinalang din naman yung magpapasweldo sa'yo. O di ba ang labo? Di mo ba alam na yung sweldo na yon galing sa buwis ng tao? Mali daw magreklamo sa gobyerno, tsaka presidente. Ibang ka na yata, sabihin mo yan sa milyong public fund na di na-allocate ng tama. Sa dinastiya ng mga trapong nakaupo ng pagbabahaba, mga bilihing di nababa, mga may salang pinapayagang tumakbo at mamahala. Minasama mo yung pagboses at pagrereklamo niya? Tingin mo ba doon ay masamang gawi? Kaya nga nagrereklamo para maiparating sa kanila na meron ng wali. May maanggel ka na lang kasi, punto. Kahit wala namang naging kaso. At galit ka sa mga nagrereklamo kasi di ka naman apektado. Neto, ano, alam mo, porket walang views yung battle, di ka mabibisto, boy. Kulang na lang sumigaw kang, suportado ko si Kibuloy. Inang yan, kailangan ko pa mag-bars at maging lyrical. Di na para sa ganyan na may utak na minimal. Kung nasa laya naman na tumatakbong opisyal, sinusuportahan mong kriminal. Dapat kasi, yung katangahan, sinusolo mo. Kanina pa kita sinisita ng di pinipiloso ko. Kaya judges, be careful ha, sino iboboto nyo? Okay. Biglang naging plain. Tang inang yan. Hindi na maintain ni Supremo yon. So sobrang napabilib ako ni Supremo sa round 1. Real talk yun.
Pero pagdating sa round 2, plain yung atake niya dito. So, actually, wala nga ako maku-quote dito eh. Unlike sa round 1, ang dami kong na-quote doon. Yung multis niya, yung ender niya. Diba? Ang dami. Basta, I think, mas maraming quotables yung round 1 compared dito sa round 2. And sa tingin ko, bumaba yung performance level and energy. Sayang, Soup. Pero I think ito yung round na kayang makuha ni Treb. Pero ano pa rin, base pa rin syempre sa performance ni Treb. So, game. Hindi daw ako apektado. Hindi ka rin naman, wala ka rin naman trabaho. Tsaka galit na galit ka sa akin, government official ba ako? Upal. Boy! Yo, game! Round 2 game! Gusto nyo bang malaman kung gaano ako kasalbahe sa battle, mga chong? Tuturuan ko to mag-scatter, tas papabayaan kong malulong. Alam nyo ba tumina na si Supremo? Kasi nalulong siya sa sugal. Real talk! Oh, nakita ko yung post mo tungkol sa scatter, tanga. Real talk! Naranasan niya tragic. Tila naubusan ng powers, kaya bigla siya nagpanik. Nagmistulan sa Mavericks kasi nawala na yung magic. Uy! Nawala na. Patay si Treb dito. Patay siya dito. Na-corner siya dito ni Soup. Sabi ni Soup kanina dito, excited na ako makabattle. Kaya ko anong reference na naman laging konektado sa NBA. 'Di ba? Yari. Nabasa ni Supremo yung magiging round 2. Patay. Tingnan natin. Exciting. Yung magic, yung estafa. Winner play niya sa estafa. Supremo, stop na. Lalo na nung narinig ni Emsat yung Onan at Eslip, nagpigil lang ng tawa. Onan at Eslip, nagpigil lang ng tawa. Dinadamay mo pa si Mirage. Onan at Eslip, nagpigil lang ng tawa. Itigil mo na yan please, kami nababagot na nga. Kaka-wordplay mo, Supremo, napapanot ka na. Napapanot ka na, dinadamay mo pa si Mirage. Dinadamay mo pa si Mirage. Kaysa sinama na sa PC Master, di pa rin naging masterpiece. Pag sinapak ni Master, makikita mo talaga yung masterpiece. Pinakinggan ko yung kanta nyo ng Unknown. Ay, wala pala kayong kanta ng Unknown. Awit. Ay, wala pala kayong kanta ng Unknown. Solid, ang cute. Biruin nyo ha. Intro song nila sa flip top. Lahat nakamute. Mga cute. Kita mo lang ako. Lahat nakamute. Habang buhay lang na battler, tanga di yung astig. O ang lalakas ng tama, o dyan yan nag-stick. Proud kayong may bumabatak sa inyo, pero wala man lang hit. Buti pa si Martry may kanta. Kayo wala. Kasi wala man lang na record, walang ya. Aanhin mo yung record na maganda kung meron kang record sa bakla. Speaking of bakla, after debut ko sa Motus, nag-post ko kinabukasan ng Damay of the Night 7K. Oh, alala mo ha? Damay of the Night 7K. Nag-comment yung Apex na low budget ng sino ba yan? Sino ba yan? Which is nirebat ko kay Kilan. Nag-reply si Supremo ng nagmamangas no? Kulang sa kaltok si Idol. Ako pa pinapahagingan. Kahit magtulong pa kayo ni Shanti, Gian, naaangasan kayo sa akin. Dapat lang, kasi malambot kayo at senti. Wala pa isang oras, dinilit niya agad. Nakalimutan niyang friends kami sa FB. Screenshot? Na. Screenshot, wag na. Ang dami mo pang binuboka, tol. Ang dami mo pang binuboka doon. Akala ko pa naman may balls ka, tol. Inaangasan ako sa Facebook, ba't pagtapos nung laban, di nyo ako kinumpronta nun. O tara, round 4 tayo sa labas. Tara. Takot. Gusto atang masampulan, dapat ka nang mag-call a friend. Pag sa FB, kakaltokan. Pagkaharap na, Kuya Treb, what the fuck? Pagkaharap na, Kuya Treb, huwag mo sabihin na master mo yung Kung Fu Men.
Baka dito pa kita lumpuhin. Oo, nag-aral to ng martial arts at masasabing meron tong skill. Wag na wag mo akong hinahamon supremo, nag-aaral ako ng mabuti. Kupal. Laging nirarason yung ACADS pag natatalo kada laban to. Ikaw din naman makikinabang nun. So anong pinaglalaban mo? Gusto mo bigyan ka ng partida? Tanga, sinetap na kita. Hindi mo lang yun napagtatanto na magpapatalo ako ngayon para mas lalong di ka makapokus dyan sa pag-aaral mo. Okay. Dikit lang. Parehas silang may parehas silang parehas silang din nagchuchok. Sorry. Parehas nilang hindi nakuha yung momentum. Okay? Si Supremo from round 1 na para sa akin, grabing Supremo 'yon. Pagdating sa round 2, tumamlay at wala akong masasabing quotable doon sa sorry kay Sup, pero ang ganda ng round 1 mo 'di ba? So syempre yun na yung magiging basis natin, yun na yung magiging standard, and then yung round 2 ganun lang, no? So nabitin ako doon, and sa tingin ko sobrang flat noon. Round 2 ni Treb kahit papaano pumalag, especially second half. Akala ko itatabla ko yung round 2 To be honest, akala ko itatabla ko yun kasi feeling ko laylay din si Treb sa round 2. Kumbaga yung 1 and 2 ni Treb para sa akin parehas. Pero dumating yung second half at andun yung mga solidong mga punto, solidong mga jokes. Pero syempre kita mo pa rin yung mga stutter niya, yung mga slip ups niya. So sa tingin ko isa sa mga dahilan kung bakit na hindi makuha ni Treb yung momentum niya dahil sa mga stutter, sa mga slip ups niya, 'di ba? So sa tingin ko dikit lang to. Bigyan natin to ng 8-7 na score. Mababa talaga yung mabibigay ko kay Supremo. Pasensya na, pero I think ganun lang talaga yung kaya kong ibigay kay Sup kasi hindi siya naging hindi siya ganun ka-powerful So from 10 to 7, ang layo talaga nun. Pero kay Treb, halos the same. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Halos the same talaga. Dapat nga itatabla ko yun sa 7, 'di ba? 7 points. Pero narinig ko yung second half ni Treb, and para sa akin, halos pumantay siya dun sa round 1 performance niya. So yun lang. So that's 8-7 in favor of Treb. So round 1 Supremo, round 2 Treb, 17-16, 1 point ahead si Supremo. So round 3, round 3 na pala. Round 3. Pakinggan natin to. Game. Round 1 pa kita sinisigawan. Alam ko yung ego mo mapipindot. Kanina ka pa rin naglilikot. Tinitesting lang kita kung hindi ka pipiyok. Kunwari di halata yung mga simpleng pagganon. Kaso boses mo't ikaw parehas ng sitwasyon, ipit ka ngayon. Dapat sa boses kasi nagdahan-dahan. Tapos yung kaba wag mong pahalataman. Para kunwari yung landmine di mo natapakan. Tinalo mo si Blizzard. Yung mukhang laging bagong bilad. Ano naman nakaka-proud sa pagtalo ng taong libag? Yung laban nyo, labanan ng dalawang makikitid. Ang sisikip ng damit nyo nun, Battle of the Pitted. Yung pagsuporta ba sa kapwa mo, MC, ganun ba kahirap? Bakit parang galit na galit ka sa mga bagong nakapasok ng flip-top? Kasi si Eds, pinakamahina raw sa batch namin. Kasi di na nabigyan ng laban. Si Hempil naman, puro multi lang nalalaman. Casper Espero, di kayo nag-champ, puro kayo kayabangan. O baka nasasaktan ka lang kasi nandun na kami sa gusto mong matapakan. Aray, tangina, sakit. Alam ko kung saan ka nanggagaling. Kulang na lang may lumabas na luha. Ano pakiramdam na ikaw yung nakakuha ng trophy pero si Bal yung nakuha? Aray. Ayun nga Ito ano yun sa akin Nagtaka ako nun. Ito seryoso, ko to. Bigyan ko to ng oras para mag-explain. Yun. 1 minutes batch 3. 'Di ba? Ito yung may
Hemphill versus Earth J. Razik versus... Ay, Razik ba? Ade, Pamoso pala. Pamoso. Basta, yung ano, di ba yung unang 1 minutes, yun yung sa Luzon 1 minutes Luzon, ay yun yung Nego G versus Prince. Yun yung main event. Tapos, ang main event naman sa Batch 2, Supremo, Pilos. Tapos yung main event naman sa round 3 tuloy. Main event sa batch, hindi ko na matandaan pero andito 'yun yung Val versus, hindi ko na alam kung sino yung nakalaban ni Val doon, pero 'yun yung pinagtataka ko noon. Speaking of that punto or sabing nating reference ni Supremo. Nagtataka ako noon kasi champion na noon si Treb. Champion na si Treb noon. Tapos biglang hindi ko pa kilala si Val. Hindi ko pa kilala si Val that time. So, sabi ko, sino ba tong Val na to? Ito ba yung nakalaban ni Treb? So, siyempre ako, nag-research ako kahit konti. Tinignan ko yung battle ni Val sa FRBL at na-confirm ko nga na siya yun. 'Di ba? And then, biglang pumasok sa isip ko, sabi ko, bakit? Wait lang, si Treb yung nag-champion nung 1 up 5 ba? Bakit hindi si Treb yung nasa 1 minutes? Ganun yung ganun yung thoughts ko noon nung time na yon. So hanggang ngayon wala pa rin tayong kasagutan doon. Kaya props kay Supremo doon, nakuha niya yung iniisip ko before na bakit si Val ang nakuha hindi si Treb, which is nag-champion na si Treb nung time na yon, 'di ba? So we don't know. Tuloy tayo. Kung saan ka nang gagaling, kulang na lang may lumabas na luha. Ano pakiramdam na ikaw yung nakakuha ng trophy pero si Val yung nakuha? Kung talagang meron kang galing, di man ngayon lulutang ka pa rin at di mo kailangan. Kung talagang meron ka galing, di man ngayon lulutang ka pa rin at di mo kailangan maging bitter sa mga nakapasok para lamang mapansin. Kasi nung unang nakapasok sila Class G, Nathan, third, sobrang galak kasi natupad pangarap ng aming mga kapatid. Sa tuwing sasampa sila, pati kami, may kabat na sasabik. Tas ikaw na kasi mangut, mukha ka pang galit. Kung labag sa loob mong pumalakpak sa mga unang papanik, hindi mo rin deserve mapalakpakan pabalik. Punto. Kasi, porket di ka nakasali, mahina na agad yung mga nakapag-flip top. Yan agad dura. Tol, magkakaiba tayo ng pace, wag makapal mukha. Masama loob mo kay Arik. Kaya yung ngiti mo sa amin plastic, porkit yung reality meron kami, mananatili mo na what if. Sabi nila kapag inggit pikit, hindi, ibahin natin. Buksan niyang mata, manggalaite sa puot ng damdamin. Dumilat ka para makita mo yung achievement na dahang-dahang naaabot namin. Dito pagyayabang, bagus pa ang aral. Kung gusto mo talaga gumimbal, na kung di mo aayusin yung attitude mo, yung potential mo, mananatili na lang potential. Impluwensya mo si Flubert sa yung pagsusulat at adikain. Pare-pareho tayo dito sa underground na pangarap na sa ligang yun masalin. At di porket idol mo si Sixth Threat na tingin mo sa amin. Alam ko sisitay mo mga wordplay ko kung tingin mo wak pa yun. Pero proud ako sa mga pyesang nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. Sabi sa comment, tapos kita, di ba? Mga parang nanggagago. At kung ikaw nga yung mahinang ako, matagal na kitang tinalo. Nakakadiri na lang din yung pagtutulad. Kasi kahit sang aspeto, di tayo nagkapareho. Kasi kahit kailan Treb, di ako naging inggitero. Tandaan mo yan. Tang ina. Durog. Mula ng punto doon, tol. More on punto yung atake ni Supremo sa round 3. And it was very effective. Tang ina, lakas nun. Lalo na yung ikaw yung nakakuha ng tropeyo pero si Val yung nakuha. Tang inang yan, lakas nung ang bigat ng punto na yon. Tapos, knowing Supremo, isa sa mga skills talaga ni Supremo yung mag-deliver ng maayos. And sa tingin ko, na-deliver naman niya ng maayos yun. At kung paano niya, alam mo yun, kung paano niya dinikdik si Treb dun sa second half ng round 2 niya. Parang parang
dinikdik niya na ano na hindi na talaga makakabangon eh. Parang ganoon eh. So, perhaps kay Supremo, even sayang lang kasi hindi na maintain ni Supremo yung round 1 performance niya. Tapos pagdating sa round 2, bumaba pa. Sobrang baba nun. Worst round niya para sa akin yung round 2. Then round 3, bawi. Lakas nun. Lakas nung round 3. No doubt, nakabawi si Supremo doon. And ganda rin second half. Umuulan ng punto. So sa round 1, marami akong na-quote. Sa round 2, halos wala kasi nga flat. Sa round 3, andun na naman tayo sa mga quotables. No? Yun, nagustuhan ko yung mga quotables na di. I mean, marami akong narinig na pwede kong i-quote dito. Kaya, props doon. So, Treb, kailangan ma-maintain ni Treb yung performance level niya. Kung hindi, kay Supremo to. Idol ko daw si Six Threat. Galing. Di ko yun na idol. Idol ko si Jaren. Pinakatumatak niyang linya. Makakabattle ka sa finals bilang undercard ko. Sa awa ng Diyos, miski sa finals, wala sa undercard to. Sa awa ng Diyos, miski sa finals, wala sa undercard to. Mali ka ng prediction, tapos laglag ang sagwa. Tapos laglang ang sagwa sa sinabi niya na mangha, pero it didn't age well. Ano, hindi mo tanda? Lalo na yung pag-cry mo. Ay, huwag na yung pag-usapan. Huwag natin yung pag-usapan. Porkit ikaw lang sa pedestal, kala mo swerte ka na. Palagi naman laglag tong bata, rebelde ka ba? Palagi naman laglag tong bata, rebelde ka ba? Okay. Madalas na comment din, kami may common skill. Kaya madalas na comment din, kami may common skill. Pagka-offer sa Motus deal na to. Ayoko lang. May angulo rin si Supremo na 'di ba? Marami nagsasabi na tamad kita kung talagang galing ka sa akin, matagal na kitang tinalo. Tapos biglang may round 3 ni Treb, meron din ganun na punto, na skill set magkaparehas. Na corner ni Supremo si si Treb dito sa mga angles na possible na gamitin niya para sa kanya. So props kay Supremo. Na comment din, kami may common skill. Kaya madalas na comment din, kami may common skill. Pagka-offer sa Motus deal na to. Ayoko lang nang nako-compare sa mga bottom tier. Putya, na o-offend ako. Kasi kami, same yan. Nagpapatawa ba kayo? Alam ko sa sarili kong di ko kahanay to. Kaya mo bang punuin ng plake yung buong bahay nyo? Wag mo nang fuck that. Kaya mo bang punuin ng plake yung buong bahay nyo? Huwag mo na umasang makamit pa yung fucking trophy. Malabong tsumamba, kulang pa o. Kahit OT, basag to sa akin all 3. Ako yung Uncle OG. Kung usapang dakdakan lang yung poster ko, Andre, Kobe. Ganyan pagka naka-nameplay, ganyan pagka naka-A-game. Hindi pilit mga nameplay. Naririndi na ako kaya nilabasan ko ng AK. Raratrating ko to hanggang madedo ka kung buhay pa si Supremo. Pues eto pa, di ba wala kang load palagi? Pagtapos niyan, meron na! Pagtapos niya, meron na. Gusto kong makapalit. Pinalagyan tong walang bilang kahit di yan heavy. Gusto kong makapalitan yung machine gun carry, kaso wala. Nagpaubaya sa'yo sila Calix at Pilos. Para lang makuha yung titulo at mahawakan. Naaawa na sila at nababagot sa galawan. Laging lugmok baon, 3 taon ka nang lumalaban. Tsaka alam nilang may kagrupo silang takot na takot masapawan. Imbis matuwa sa mga achievements siya naiinggit. Putya, sariling kagrupo gustong masungkit. Imbis you let them win, nakikipag-compete. Angas nito, nilalabanan yung mga ghostwriter. Parehas din sila ng angulo dito about sa inggit. Di ba? May naunahan na siya ni Supremo dun eh. So siguro tapusin na muna natin to. Pag-compete. Angas nito, nilalabanan yung mga ghostwriter. Ang tindi mong kupal ka. Saktong nakilala yung buraot at guilty pag umalma.
Saktong nakilala yung buraot at guilty pag umalma. Laging humihingi ng tulong sa ibang tao. Walang balak na umusad pa. Isipin nyo, kung lahat ng mga bagay, kasuotan, inaasa sa ibang tao, paano na lang mga sulat niya? Merong nakapagsabi sa akin, nagulat nga ako sa news, I swear, na pag-busy sa school yung nerd, panay pa-boost kay third. Laging umaasa sa unknown, sila sa'yo bad trip na G, ni hindi ka nga nag-grow, laging dating gawi. Kami daw yung pinagbiyak na bunga, pero yung teorya mali, kasi ikaw lang yung nanatiling nakasabit sa tree. Huwag ka umasa. Kasi ikaw lang yung nanatiling nakasabit sa tree. Hindi lahat ng wish mo laging mapapakinggan. Kaya nga nandito si Wemby para sa pedestal. Hiniregaluhan ng cellphone ni Terdy. Kaso laglag pa rin man. Bigyan mo ba naman ng CP3? Paano magkakarin yan? Ngayon sinamahan ng Fox, talagang swak ang combo. Tapos dito mo pa dinala sa San Antonio. So you're out of my league. Sobrang wak. Dapat nga ako nagko-complain. Kala ko tong bitch nasa top, di ba pag soup ay nasa bottom lane. Kahit magpatulong ka pa sa buong kagrupo mo at best friend. Huwag ka na umasang magkampiyon, tapos ka na the time I enter. At sa pagdating ni Quicksilver, ikaw unang may X-Men. Motus Battle. Okay, so wala. Ito naman yung worst round ni Trev para sa akin. Yung round 2 ni Supremo tsaka yung round 3 ni Trev magkaparehas. Flat. Ang daming stutter ni Trev, pucha, sayang yun. Dami niyang stutter. So, yun, round 2 ni Supremo tsaka round 3, no doubt, parehas yun. Tapos, round 1 pinakamalakas ni Sup. Round 2 naman yung pinakamalakas ni Trev. So, I think, ayun lang. No-brainer na yung round 3 eh. Supremo yun, malinaw. So, score, 10-7-9. 16-26 points for Supremo. Kay Trev is 8-8-7. So, 23. So, 26-23. 1 Supremo, 2 Trev, round 3 Supremo. So, 1 and 3 Supremo, round 2 Trev. Yun lang. Yun lang yung masasabi ko doon. And I think nasabi ko naman, na-explain ko naman yung bawat round, diba? So, that's it. League, Fuego 3, Pedestal 4. Magingay, para kay Sukto ng Urado. Madam Erling shoutout sa inyo. Game. Yun. Pero ang boto ng Urado, mag-a-advance sa tournament 4-1. Magingay, para kay Supremo. Shoutout kay Trev. Dito muna pa. Mabato. Yun, shoutout sa nalumusot ang puta. Unknown Consistency Clothing, Body Cup, Damit Tattoo, RJC Ulap, WCA, Art of Juggler, sa kay Bossing Harold, Ma'am Tin, pati kay Ate Cristina Kaway, BSC Kunwana sa mga klase ko sa si Best Humane, kay CJ, Obeso, Lance, Don, Edmar, Raymond, Bumis, Andres, Yuban, Carlo, Ian, Cobiliano, Romeo, tsaka Sophia, Roxanne, JC, Kirby, Dennis, Donnie, Mark, iniwan at tanga kasi siya, Kuya Jewel, Sayon, Lucas, Davon, Koji, Nash, Basti, Francis, CJ, Lagang Pops, Mark Agustin, Isumay, Jayat, Kyle, Rian, Ruben, Carl, Steph, Jen, Ray, Abiyog, Jonas, kay Joby, at kay Kuya LCP na nakasimangat na sa akin. Thank you pala kay Supremo. Bye tayo next time. Shoutout lang kay Ferdy, tsaka kay Gian, sa mga mamat papa ko, sa mga kapatid ko, sa girlfriend ko palagi nakasuporta kay Jaira. Yo, nga pala si Topper. First time ko ito manood sa Motus. Ang lalakas ng mga MC dito. Bago pala yun, malaking shoutout sa clothing namin ni Quickly. Sana supportahan nyo. Bumili kayo. Hindi ko suot. Sorry. Yun nga. Hirap i-judge sa mga ganitong laban eh. Although sobrang dikit talaga sila. Nagkatalo na lang sa performance lang. Yes. Pwede pa sanang kay Trev yun. Pero yun nga, medyo nag-stutter siya. Mas malinis yung ginawa ni Supremo. Yung kamukha ni Sinyo yun eh. Supremo. Kaya binigay ko 1 kay Supremo, 2 Trev. Round 2 kay Trev. Yes. Tapos round 3
Supremo. Sobrang dikit lang din sila. Bumabal, parang ibinaba ko na lang din yung kay Trev dahil nga dun sa performance niya. Pero ang battle ng lakas na. Mirage, binoto ko si Supremo. I-overall ko na lang halos kalahati ng round ko, parang lamang na si Trev dun eh. Kaso nga lang nung second part, parang nagkaroon siya ng madaming stutter na naka-apekto doon sa judging system sa utak ko yun. Kaya binoto ko si Supremo. Mas malinis, mas okay naman siya. Siya na Yung Atoms nga pala, Spin That Shit, sa Crown Manila. So ayan, yung round 1 binigay ko malinis kay Supremo kasi pautal-utal doon si Trev. Kaso nung pagdating naman ng round 2, bumawi naman si Trev sa pyesa niya. Parehas. At kahit na medyo pautal-utal, mas marami pa rin punchline na naibato si Trev. So Trev yun. Round 3, ganun pa rin yung nangyari kay Trev. So putol-putol pa rin yung linya niya. Kumbaga sa yung linis na pinakita na kay Supremo, pero halos sa punchline kung susumahin kay Trev yun. Pero nagkatalo lang sa performance kasi sobrang dami niyang stutter. So ayan, Supremo. Yo, Diyos. Si Diyos. Siguro kakalabasin nito. Ako lang yung mag-isang bumoto kay Trev. Paano ko ba siya kakaliwanag? Okay yung round 1 ni Supremo, pero mas nagustuhan ko yung round 1 ni Trev. Oh, talaga? Kasi mga pasundot-sundot yung jokes. Then, mas trip ko yung pyesa niya. Round 2, ganun din. Medyo, as a judge, parang hindi ko masyadong paano ko ba sasabihin to? Hindi ko masyadong nagustuhan ba? Or kumbaga siguro hindi lang ako nakakagat dun sa angle ni Supremo about dun. Tapos yung round 2 ni Trev, ganun din. Kumbaga kung ano yung round 1 kasi nila, parang salamin ng round 2. Tapos may mga nagtatama silang angles. Oo nga eh. Kaya yung mga angles nila na magkapareho daw sila, tamod daw nila isa't isa, ginaya daw nila si ganyan. Medyo tumatama kasi ultimo angle sa round pare-parehas. Yung round 3, binigay ko kay Supremo. Siguro, nagigets ko kung bakit sa 4-1. Since tournament to, siguro yung iba binase sa overall performance. Pero binase ko kasi siya per round. Although gets ko naman sila, pero just wanna be firm in my decision syempre. Kaya 2-1, round 1, round 2, Trev, round 3, Supremo. Props kay Trev, congrats Supremo, still. Okay. Corny, Detalyados, SOB siya hanggang Matos. Takeover, what up? Round 1, binigay ko kay Supremo. Mas malinis yung delivery niya ron, swabing-swabe at mas, para sa akin, mas pasok yung mga punches. Sa second round, binigay ko kay Trev kasi mas nakuha niya yung crowd eh. Para sa akin, malalim si Supremo, lumalim si Supremo pero yun nga, mas nakuha, para sa akin sa second round nakuha ni Trev yung aura ng mga tao. Then sa round 3, kita nyo naman, mas maraming beses na nag-slip si Trev. Das, mas malinis yan, mas bilang yung mga puntos ni Supremo. Yun lang, Supremo. Okay, so halos lahat, or I mean yung 4 na judges na bumoto kay Supremo, pare-pares kami ng boto, 'di ba? Flat talaga yung round 2 ni Supremo eh. So 1 and 3 Supremo talaga 'yun, malinaw. And then kay Trev talaga yung round 2. So, yun, yung 4 na bumoto kay Supremo, I think pare-pares kami ng ng naging boto na ganun. 'Di ba? So, yun lang. At next na natin yung Cygnus versus Tonsi siguro. Pero so as of this video, ito na muna. So I think nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin, na-explain ko na, na-breakdown na natin, and kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.